Hello everyone! Pagkagising ko nga nitong umaga, ay hindi ko nga maipinta itong sakit ng aking tiyan. Kagabi ko pa kasi ito iniinda, akala ko mawawala rin kinabukasan. Sinabayan ko nga itong siling kagabi, nagkisingan ako ng alas 6 dahil nga may gagawin ako. Pero hindi ko nga kinaya kanina gumising ng alas 6 dahil nga masakit pa nga itong aking tiyan. Akala ko nga mawawala pero hindi nga siya nawala. Wala naman ako masyadong kinain kagabi maliban sa carpaccio na aming kinain. Umakyat nga muna ako saglit sa itaas para i-check sana yung mga emails. Bali dito kasi ako nagtatrabaho guys kapag nasa bahay lamang ako. So ginagawa ko siya na 2 to 3 hours or else kapag tulog si Sarah sa gabi. So yun nga guys, pagka-open ko nga ng laptop, siya namang gising ni Sarah. So hindi rin ako natuloy na sana i-open yung mga messages or emails ko sana. Itong si Sarah ay very consistent sa kanyang paggising. Nagigising talaga siya ng 8:45 or 9:30. So, na-skip niya talaga yung breakfast niya. So, minsan milk na lang din siya and bread and minsan gumagawa nga ako ng mga cereal para sa kanya. So, laking gulat ko nga pagka-open ko nga nitong ilaw ay nakita ko nga itong foam ay nasa baba na. Minsan nga nagtataka ako paano niya kaya naaabot o talagang itong kamay niya ay nagiging lastic man. So guys, dyan nga, pagka-open ko nga ng mga pintana guys, lagi nga sinisilip yung mga kabayo dahil nga ay harap kami ng farm. So yung mga kabayo ay natatanong niya dito mula sa kanyang bintana. So dali-dali ko nga itong pinalitan na si Sarah at medyo hindi nga maganda yung gising niya. Madali lang naman pakalmahin itong si Sarah. Minsan nakakausap na rin namin siya ng maayos at nakikinig naman siya sa amin ng kanyang papa at uma. So wala rin naman din kaming problema kay Sarah. Pagdating sa kain, pagdating sa tulog, talagang maasahan mo din talaga siya. Nakikipag-cooperate din talaga siya sa amin. At saka kagandahan naman itong kay Sarah. Talagang naiintindihan niya na paunti-unti yung mga bagay na pinapagawa namin sa kanya tulad ng pagtulog ng maaga, gano'n, mag-behave. So yun, napapakiusapan na siya. So ayun, nakikita ko talaga na nag-grow na yung aking anak. Medyo may pagkakulit at kasama na talaga yun sa pagiging bata, di ba? Alam ko sa mga nanay na nakikinig ngayon is makaka-relate din sa akin. So ayun nga guys, so pinapalitan ko na nga ng si Sarah. So nabasa nga yung panloob niya, kaya pati yung panloob ay pinalitan ko na rin. So ayun guys, yung kanyang pantulog, minsan pinapalitan ko rin naman niya, minsan twice a week, minsan 3 times a week, depende no, kapag hindi naman siya dumudumi sa umaga. So usually kasi kapag yung time ng dumi niya after ng kanyang breakfast. So talagang pag pinalitan na siya ng diaper no. Ewan ko ba sa mga ibang mommies, kung ganun din ba yung mga babies ninyo? After nga namin mag-breakfast ay binisan ko agad-agad itong si Sarah para mag-walk sana. Yung mga time na yan ay 9:30 na guys at tulog pa rin yung aking in-law. Sinayaan ko nga muna matulog si mama at niyaya ko nga itong si Sarah maglakad. Okay naman yung panahon, medyo windy nga lang. At least hindi umuulan. Yun kasi yung pinakaayaw ko talaga dito sa The Netherlands. Yung tipong malamig na nga tapos sasabayan pa ng ulan. Yun kasi ang pinaka-common na weather dito sa The Netherlands. Hindi yun madalas na nag-i-snow pero madalas umuulan. Tapos sobrang lamig pa. So eto na nga, malapit na nga kami sa park na at hinayaan ko na nga ng si Sarah maglakad kasi wala na naman na sasakyan. At saka eto nga guys, so solo na naman namin yung park kasi yung mga ibang bata talaga kapag ganitong season, nasa bakasyon, yung iba naman tinatawad yung mga nanay na lumabas o mga oma, opa para laruin sa labas yung mga anak dahil nga medyo malamig nga. So, ayan nga guys, gano'n lang naman yung buhay namin ni Sarah, no. So, kapag talaga may pagkakataon, nilalabas ko talaga siya, naglalakad kami, para langhap din siya ng sariwang hangin. Maraming salamat guys sa panunood at yun lamang po.